Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon po ay nagkaalaman na dito sa katatapos lang na Clutch Chess Champion Showdown. At unahin po nating i-analyze sa ikatlong araw nila ang bakbakang World Champion Gukesh at World Number 1 Magnus Carlsen. At iba pa. Okay po? Ang i-analyze nating laro dito ay mga nagkapisakan. Yan po ang ating tututukan ngayon. At bago tayo magsimula, ay bigyan ko muna kayo ng puzzle natin hatid sa atin ng Internet Chess Club. Sagutan muna natin yung puzzle kahapon na ibinigay sa atin. Okay, para masagot natin. 29 ngayon, so bago na po ito, no? Balik muna tayo kahapon. Ito po yun. Congratulations po sa mga nakakita ng napakadinding tira. Check. Knight C4 check, obligadong aangat. At dito po, isusugswang muna yung puti. Pag tira ng B5, depensado ang knight at mayroong paparating na Queen B1, mamatyasin ang White King. Okay, ito naman po ang ating next puzzle na iiwan natin for today's video. Ito. Yan o, it's white to play. Ano kaya dito ang magandang gagawing hataw? Okay, one piece down ang puti, pero ano kaya sa palagay nyo ang magandang tira talaga na magpapanalo sa puti? Salamat po mga kamatsas, at don't forget, bukas na po, Friday ang start ng ating Kamatsas Friday Nights Online Chess Tournament na gagawin naman natin sa Lichess. Ayan, mag-register na po kayo. Ang link nasa comment section below, nasa description din, how to join this online Friday Nights Chess Tournament. Ayan, chill-chill lang tayo, 7 PM, naka-live streaming po yon mga kamatsas. Okay, napakasaya po nun, huwag niyong pakawalan ang first Friday night natin. Okay, simulan po natin sa bakbakang World Champion Gukesh at World Number 1, tinirahan ng E4. E5 si Magnus, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez ang pinasok, A6. Ayan, very classical approach ng Ruy Lopez. Castling, Bishop E7 ang piniling variation ni Magnus para makapag-castling kagad. D3 para suporta na sa E4. B5, Bishop B3, castling, and then Rook E1. Grabe po yung mga ganitong opening. Sa kanila parang tumiti pa na lang ng tugtog ng piano. Sa paulit-ulit na nangyari na. D6 para papakawalan ng development mamaya ng Bishop. Nag C3, ayan, going to D4 na. At nag-Bishop B7, Knight BD2, and nag-H6, Knight to F1. Ayan, lilipat. Typically, papunta sa G3, Rook E8, Knight G3, and Bishop F8. Ayan. So, sa ganito pong mga pormahan, islug-islugan ng developments, very normal yan sa Ruy Lopez. And then, binuuna ni World Champion ang sentro at nag-Knight A5, pinuntahan ang Bishop, Bishop C2, and then nag-Knight C4. Aba, teka muna, sumugod kagad si Magnus. Yan ang medyo parang hindi ako nanonormalan. Usually po ginagawa dito, sa aking pagkakaalam, C5. Tapos ibabalik yung knight sa C6. Yan lang naman yung aking alam na typical sa Ruy Lopez, yung inihahatid yung pawn, tapos babalik doon, no? Pero dito, knight C4. Tipong nagpapa-atake lang. B3, inatake na nga. Knight B6. A4, ayun. Kumbaga, inatake ka agad para guluhin, para mag A5 mamaya, mga ganon, o kaya kain, kinapture lang. Ayun, teka muna mga kamatsas, pag capture dito, lumabas na po ang new move, Novelty. Di ko alam kung ito ay on the spot na lang to, over the board, or prepared pa at home ni Magnus. Novelty. Ang old lines ay C5 at Knight BD7. Yan po yung sa bookline. Ayan, sa mga nagtatanong ng kung saan ba naghiwalay ang bookline sa Novelty or new move. Nag A5 para hindi po makatulak ng A5 kasi iistorbohin yung knight dyan eh. Bishop D3 para hindi na makabalik sa C4. Queen C8. D5 kinulos na. C6 ayun, pambasag. Bishop E3, ayun, inatake po ang knight. Pero dito unang tingin, parang normal ito. Di ba, para talagang tumibay yung pawn D5. Unang tingin. Pero ang sa computer, Rook B1. Ayun, para mang-istorbo muna ng threat. Pero ang ginawang pang-istorbo dito ni Gukesh, nag-Bishop E3. Ayun, at binigyan po ng computer ng blood derasius ang tira na yan. Bakit kaya? Natumbukan ba? Hindi natumbukan ni Magnus. Bumalik. Hindi niya natumbukan. Ano po sa palagay niyo mga kamatsas ang matinding tirada dito? Na-miss ni Magnus yon? Pero maganda yon. Pakiramdaman nyo lang po. Bigyan ko kayo ng kaunting segundo.
at tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ayun oh. Kain lang yung pawn D5. Ito kasi ginawa ni Magnus. Pero kain lang dapat ang tama. O, pag kinain yun, diretso kain dito. Pero parang kumpleto naman ano. Pag gumanon, sige nga, pag gumanon, may kain dito. Kain, knight takes e4, kain, ngayon ko lang natanaw. Hindi halata. Ang bira, may ganun pala. Ang galing ano. Double. Hindi naman makarook B4 kasi may pawn. Galing. Napamangha ako dun sa kalkulasyon ng computer. Oh. Talagang sa computer talaga dapat ubod ng talas ng mata mo para makita mo yung tira niya eh. Mahirap, may ganun pala. Oh, pero bumalik si Magnus eh. C4, pinagtibay na ni Gukesh yung D5, Bishop A6 para i-pressure. Nag-H3 muna para walang Knight G4 kasi mangungulit yan dyan. At nag-Rook B8. O syempre, agawin na kagad yung B file para magamit kagad ng Tore. Nag-Queen E2, Knight C5, threat sa Bishop. Kinapture na ni Gukesh at binigyan po ng good move ang tira na yan. Kasi po, may pagkakataon talaga kailangan mo nang ipalit yung Bishop sa Knight. Kailangan na. Bakit? Napaka-superb, napaka-powerful po ng Knight. Magdi-deliver talaga yan ng annoying situation sa puti. O kaya niligpit na. Okay, na-exchange na. And nag-Queen C2. Abang lang para wala sigurong pasok-pasok. Pero pinasukan pa rin. Grabe yung Tore. Oh. Tigas yan dyan. Wala na kasing Dark Square Bishop. Wala makapagpapaalis eh. G6. Okay, para wala munang mga gulo-gulo na ganon. Di makapasok ang Knight. Nag-Rook D1. Ayan na po. Dito na pumasok yung mga positional confusion. Kasi makukonfuse ka na mga kamatsas eh pagka ganito kung minsan eh. Yung tipong okay, nakaporma mga pyesa ko pero ano yung gagawin? Ano yung next plan na maganda? Kaya nga sa chess talaga di maiwasan ng islog-islogan eh. Yung mga kunatan. Oh, ang tamang kunat daw is Knight dito. Tingnan nyo. Pero bago maitira to, kailangan maunawaan mo muna yung mga elemento na nasa board. Bago mo makita yan. Oh. Pero itong Rook D1, ayun na nga. Sa akin po, looks normal naman ang ginawa ni World Champ. Pero, bad move sa computer. Queen C7. Ayun. Ang tamang approach naman, ang accurate naman dito, kainin lang ito. Sige nga. Kain, tapos C4. Okay. Para mabuhay na rin yung bishop and then with strong pass pawn. Yun pala. Kung ito'y pangkain, ito naman ang timplang gagawin. May E4 naman. Pagka gumanon, dire-diretso. Ayun. At the same time, nakikita ko dito, babalik na yung bishop. Mabubuhay ang, ay naku, mabigat yan. Pag nabuhay ang piangketo. Ayun. Yun po yung mga timplahan nun, ano? Ayun, accurate. Pero, ang ginawa dito ni Magnus, nag Queen C7. Umangat lang muna. Rook D2. Kinain na yung gitna. Kain C4. Ayun, naihabol ni Magnus yung idea. No? Queen C1 para yung Tore po. Ilalagay yan dyan pagka ganyan para ma-pressure and then followed with Knight D2 hanggang sa ma-pressure yung Pawn C4. Pero inunahan na kagad ni Magnus ng kasa. Kinasahan kagad. Nakatimbre na alam ang kukuntiryahin sa kanya. Nag-Bishop G7. H4. Ayun. So another na-confuse na naman siguro dito kung anong gagawin. Parang ganun eh. Pero itong H4 kumbaga sa sa aking pakiramdam parang ang layo na sa putukan. Kumbaga nandito yung usapan somewhere tapos gaganon. At pagpalagay ng H5, parang pwede rin interesting idea yung H4 pero binad mo ba ng computer? Knight D2. Ayan, yan talaga eh. Yan talaga logic dyan eh. Ito. Yan sabay ganon. Gusto ko pang patungan ng isa. Patong-patong hanggang sa kakainin yung pawn sa C4. Init na init sa pawn C4 eh, no? Ayan. Pero nag-H4 dito si World Champ. Nag-H5 para walang ganon. Yun, Rook A3. Ito nga yung natatanaw ko. Gusto ko pang ipatong doon. Yung nga lang, parang wala nang ganun kasi parang susulya pa ng bishop doon eh. Susundutin eh. Nag-Knight G4. Rook C3 na. Di ba kainin lang yun? Queen B6. Kain. Grabe to. Pagka sinabay po ng kain. Bitin yun. May bitin sa F2. Mawawala yung suporta ng Tore. Queen D2. Bishop H6. Queen E2.
Bishop F4, threatening. Bishop takes. Napa Knight H1, pumangit. Grabe talaga si Magnus magpapangit ng posisyon ng kalaban niya, no? Knight H1, Rook B3, ayan na po. Grabe kung gumapang, ano? G3, threat ang Bishop, Bishop H6, and then Bishop H3. Ang pangit ng Knight. Imagine niyo, parang mapapaisip kayo, paano napunta yung Knight dyan? Walang ruta na tinakbuhan. Pero dyan galing yan na close lang. Parang walang ruta na pinanggalingan eh. Paano makakarating yung Knight dyan? Akalain nyo yun? O, Bishop H3 para tagpasin na yung Knight dyan. Pero nag-Queen B4, ayun po, tinirect yung Torres sa C3. At dito po, siguro nairita na si Gukesh. Ang dami-dami! Loaded! Resign! Ni-resign na po mga kamatsas. O, bakit po ni-resign? Ito ang threat, unang-una. Pag kinain ito, may kain lang. So, naka-threat. So, obligado ka-capture doon. Siyempre, naka-threat din yung Torre. With check pa. O kakainin lang pero in realization, paano ngayon yung pawn na yan tutulak na? O halimbawa, mag-Queen B2 para di makatulak. Mag-Bishop D7 lang po. Kumbaga, pipilay-pilayan na yung mga joints. Kakainin yan, aalis uli ang Bishop, push-push. Grabe talaga si Magnus talaga. Ang lalim talaga ng mga tirada. Di nakagalaw. Ang pangit ang pyesa ni Gukesh, oh. Nip talaga, no? Grabe. Kahit mamaw talaga, nagiging parang hindi maayos yung posisyon ng mga kalaban niya. Kahit mamaw na, malalakas na yan, Gukesh na yan eh. Paano kung mag-Queen E1? Sige po, isa pa. Bago tayo mag-proceed sa another game. So, Queen E1. So, para suportahan yung Rook sa C3, mag-Rook B1. Ito pala, Rook B1. So, hindi pwedeng harangan, ano? Ay, aray ko! Wala, ubos. Kakainin kasi. May obligado namang harangan. Kasi nakatuhog ang Queen sa King. Sakit naman. Pag kinain ito, may kain doon. Obligadong kainin. O sabay ganun na lang. Hanip talagang lumingkis ng timpla si Magnus. Di makaporma. O ito po yung kanilang second game. White naman dito si Magnus. Kasi nga po for every or per day, double round robin sila eh. And then sa third day, ang cute ng scoring. 3 points for win. 1 point for draw. Ayan sa pangatlong araw, 3 points. Kung may pang-apat na araw pa, 4 points for win. Ang galing, no? Kakaibang format ang score na na-invento, mga na-create nila, no? Galing. Nag-E4 si Magnus, E5 si World Champ. Baliktaran, Roy Lopez ang pinasok. A6, Bishop A4, D6 naman this time. Kung tawagin po ito, Morphy variation, yung gaganon kagad ng Bishop. Sinipor kagad dito ni Magnus dahil medyo parang naibahan siya. Ang typical po kasi, di ba, C3 lang? Pero sinipor, oh. Bishop G4, Knight C3, Knight F6, H3, kinain na, kain, Knight D7, Knight E2 para i-cover yung paparating na Knight D4. Nag G6, H4, gagapang po ng H5. Ayun, teka muna, novelty. Kay Magnus ang H4. Ang old lines na nagawa na ay may tumira na ng D3, may tumira ng Bishop takes, at may tumira ng D4. Yan na po yung mga naghanap dito. Pero itong H4, ngayon pa lang mag-H5, H5, D3, Knight C5, kinain na yung Knight, kain, at nag-D4, ayun. Pagka ganyan pala din ni D4 na. Kasi nga po, iikot po yung Knight dito eh. Pag nakiikot yung Knight dyan, and then especially maka-Bishop G7 na, madudumi na yung D4, tapos tipong maka-C5, yung D4 ang pag-iinitan dyan. Kaya para makapagpaluwag at wag nang mangyaring makaipit pa ng ganon, paluwag na, basag na agad. Kinain, kain, Bishop G7, libre yun, may ganon ba? Kinain pa rin talaga ni Magnus. Kung ako, parang duda na ako, parang ayokong kainin eh. Tapang kinain talaga And then may E5, ayun pala ang pambuhay dyan. Queen G4, agad pinuntahan. Pero teka muna mga kamatsas, bago natin i-explore yan, what if simpleng capturing lang yung bigay na pawn? Ito po kasi ang laman. May Knight takes E5. Okay? Threat yung queen, may threat doon sa torre. Hindi naman pwedeng bumaba yan dyan, kakainin yun. 'Di ba? Obligado kakainin na to. Mako-quality down, kain doon. Okay? So yan po yung laman nito. Kaya, nag-Queen G4, Queen to Queen, Queen D5, umiwas. Nag-castling na, at castling din. Queen takes H4.
Mukhang normal lang kasi bitin, pero bad move. Ang accurate daw po ay rook A, E8. Grabe, ang lalalim talaga ng mga... Tatalunin mo naman si Magnus eh. Parang yung nangyari kahapon kay Fabi, 2-0 si Magnus. Kailangan shoot na shoot sa banga si Magnus para talunin mo. O kaya makita mo yung mga gantong tira. Ang lalim. Mapapaiyak ka nga lang sa lalim. Oh, ito madaling matanaw eh. Kung ako baka capturing ko rin yan eh. Yun nga lang. Mali din pala yun. Rook E1 lang daw ang tamang tira. Okay. Makiramdam lang muna. Develop lang muna. Malalim din. O, madaling makita yung capture eh, di ba? O, kain, bishop G5, tinusok muna ang queen. Queen E4, hinamon ng queen to queen. At nag-bishop E7, ayun. Rook C8, Rook E1, okay. Kain. O, yan, para may depensa na yon. Knight D3 double. Rook E4, F5, hinabol ng atake pa pero another bad move. Dapat daw po is Knight E5. Ayun. Knight E5 lang ang tamang timpla. O pero nag F5, Rook E6, Knight F4, atake, depensa. Ayan, may atake din sa pawn D5 pero sinimplihan lang. Kinainan lang sa D6. Knight X D5 para pag kinain may bawi sa knight. Bishop G5 umiwas lang. Rook C7. Ayun. Pero ang tamang tira daw po dito, Rook C1 mga kamatsas. Ganun lang pala oh. Okay, pero nag-Knight D8, Knight E7, Rook E1 atake, Bishop F8 depensa, Knight E6 atake sa tore, at nag-Rook C6, Rook D7, ayan na po, ayan na. Ayan na, nililinkis na yung position pa unti-unti. Knight C8, kinain, gumanon muna para i-threat ito. So nakabitin pa yung knight. Grabe mga bitin-bitin. Ang lalim ng ganap dito ah. O pero dito mga kamatsas, isang tira lang napilitan ng mag-resign si World Champion Gukesh. Ano po yung huling bitaw na yon? Sige po, paki-guess nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, Rook E, E7, resign. Bakit po? Pag kinapture ito, kakapturein lang ng knight. May knight D6 coming na. So, wala. 2 minor pieces. Safe naman ang king. Walang check-check sa ilalim. May bishop. Okay, and wins. Ngayon, kung ito naman ang gawin, capturein ng buong buo ito. May check. Meron pa tayong sunod na game mga kamatsas ha. Magnus Carlsen and Caruana. Matchas naman. Huwag po kayong bibitaw. Huwag kayong bibitaw. O pag kinain naman ito, mayroong bishop h6 check. Pag gumanon, check, ganon, check. Matchas. Okay. Ayan. So bago tayo mag-proceed kay Fabiano Caruana and Magnus, sa mga di pa po nakakapag-subscribe sa channel na ito, please click the subscribe button and then click nyo rin po yung notification bell all. Tutunog yan. Ding ding! Joke lang. Ayan, marami pa kasing nanonood hindi pa nakasubscribe. Okay, so dito naman tayo ngayon. Lipat tayo sa game Caruana versus Magnus. White dito si Magnus. Ayan, 2-0 siya ni Pabi kahapon, ano? Second day, 2-0. Ewan ko lang ngayon sa third day. O, English, symmetrical ang pinasukan. Knight C6, E4, Knight F6, pero nauwi po sa Sicilian Maroczy bind. O, Maroczy bind na to. D6, Bishop E2, kain, Bishop G7. So, Maroczy bind na, no? Bishop E3, castling, Queen D2. Ayan, umiilag po yan kasi ang gagawin na ay magda-Knight G4. I-discover check na yon tapos kakainin na po yung important bishop. Sa ganito pong situation, lalo na naka-fianchetto ang black, hindi basta-basta dapat mawala ang dark square dahil yan po ang pangtapat yan. Kaya dito, binababaan para hindi tamaan ng ganon at nag-A5. Okay, yan ang mga binibili. Yan ang mga binibiling tira, no? O, yan ang gusto ko, yung mga ganyan eh. A4 yan, no? Tapos ilalagay yung queen doon. Tama yung setup ni Fabi. Rook D1 and then Bishop E6 at nag-Bishop D4. Okay, para pang tapat na nga. Yun nga sabi ko, para anytime di makapalag yung knight, may exchange na, nag-Queen A5. Ang ganda nung A5, A4. No? Gagawin ko nga yun. Kasi lagi kong ginagawa Queen A5 eh. Pero parang nagagandahan ako sa A5, A4 ni Fabi.
Nag-queen E3. Ayun, susundutin ng bishop B6. Knight D7 para walang sundot doon. Knight D5. Pinasukan na. Okay, at kinain. Kain muna doon. King G7. At E ang pinangka-capture po dyan para may atake doon sa E7. Queen B6. Hinamon ng queen to queen. So pag kinain yun, may ganun ba? Kain din yung bishop, ano? Lalakas yung power ng second rank attack, no? So Queen B6 para sa akin, ang ganda niyan. At yan ang novelty. Ang old lines po na book line ay Queen C5, may tumira na ng Rook FE8, at may tumira na ng, yun nga, Queen C5, Rook FE8. Okay, Queen B6, novelty na, Queen C3 check, Knight F6 harang, at nag-Rook D4. Ayan na po. So dito po kasi sa ganitong tema, ang inaatake talaga yan, ipe-pressure na ng puti yung E7. Pupunta yung Tory dyan, unti-unti yan, gaganon yan, hanggang sa maatake yun. Rook C8, ang gagawin naman ng black, kailangan kumounter, kailangan mangulit sa queen side. Rook D1, Rook C5, G4, ayun ang mga binibiling diskarte dito. Mag-G5, King G8, ilag na, baka tamaan. H4, yun pala, mag-G5, H5. Rook E8, G5, Knight D7, Rook E4. So walang Knight E5 kasi may F4 na pitik pa. Mamaya, Queen C7, magbi-B5 na pagka ganyan. O, ibi-B5 na yan, ipe-pressure na yan eh. Queen E3 umilag, pinatungan, pinilahan yung pawn E7 at nag-B5. Wala nang pakialam, binasag na talaga ni Pabi. Nainip na si Pabi, no? O bakit? Hindi ba pwedeng kainin yon? Bini-4 dito ni Magnus. O, yan ang unique na idea, pero kung accurate po ang pag-uusapan, kainin lang pala yung pawn B5 na yan. O tapos ang continuation, magda Knight B6 and Queen F3. Ayan, etc. etc. May islog pa. Malalim, ano? Naguluhan si Magnus kaya ginawa niya nag-B4 na lang. Pero tanong ko, mga kamatsas, ako personally, may tanong ako dito. What if capturein yun? Nakapila na yan, kakainin dito. May bawi eh, no? O, ayun. Okay na, satisfy na ako. Alam na. O, ayun. B4. And pasan capture. Capture, kinain ulit. And nag-B4 muna. Okay. Rook B5, kinain, and Queen B7. Pero parang napapangitan ako sa pawn structure, ano? So, may problema dito sa B4. Rook. Parang mabubulunan dun, may ganun pala. Okay, so may bawi din pala. Rook B8. Threat ang bishop. Rook C1 muna. Queen D8, kain, and then nag-Queen D4. Okay, so kung papansinin nyo po, the position is equal, no? Evaluation bar, equal. Pero, kalain nyo nagkapisakan pa to. Rook C7, threat doon. E5, and pasan capture, and then Rook C6, kain yon or a threat, H6. Yun lang. Teka muna mga kamatsas, parang simpleng chechikin na, hindi pala pwede. Kala ko simpleng chechikin lang. Kasi inisip ko, check dito. Yung tipong pag gumanon, syempre hindi pwede pang capture tore kasi may check. Halimbawa, queen, may ganun pala. Di pala pwede yun, aray ko. Di pala pwede mag-ambisyon na kuhanin yung B4 pawn. May check. Matchas, di makaangat, may queen. Obligado capturing ng tore, edi lipad yung queen. Nip yung mga setup ng trap, ano. May mga ganun pala si Magnus. So, nag-H6 dito si Pabi. Ang gusto niya mangyari pag kinain, kaganon, hindi pwede, may matchas kaya binigyan ng blunderations to. Accurate move is Rook D8 lang mga kamatsas. O kung minsan talagang kailangan i-passive mo yung pyesa mo eh. Tiyaga muna eh. Yun talaga eh. O, yun nga lang ang sagwa nito, parang tipong magpupush-push lang eh. Parang walang tinira yung Rook D8 eh. O, ginawa ni Magnus, basag na. Para lumambot na yan. At nakatumbukan ba? Kinain, hindi rin po natumbukan ni Magnus ang tamang tira na G8-6 lang. Kainin lang pala eh. Continuation po ito, Queen E5. Tapos kainin yun. O, wala lang. O, pagka gumanon, King F1. Sabay lalapit po yung King. And then push pa unti-unti. So yan po yung mga teknikan sa usapan namang rook and pawn ending, mga kamatsas. Gagapang yung king doon. Huwag mo nang pagtutulakin yan. Okay. O pero nag-rook takes, queen check, ganon. Kain,
Queen E7, tineret ang pawn G5. Again, hindi po pwedeng capturing yung pawn B4 ha. May rook D8 check. Pag umiwas, matchas doon. Hindi pwede talagang galawin yung pawn sa B4 ni Magnus. Mahiwagang pawn yan. Oh, G5, rook D5, depensa. Di pa rin makapture-capture. Oh. Biriin nyo yun. Hindi makapture. King G1. Oh, iwas muna sa pin. Gumanon. B5. Hanip mga laga ng position. Hanip mga laga. O kumbaga dito si Fabi, abang-abang na lang. Wala eh. Wala magawa eh. Queen B6. Kinain-kain. Ayun, sinimplihan na lang po. Ito na po yung tinatawag na the endgame monster. Wala na eh. Wala na. Endgame monster na yan si Magnus. Aray ko. Wala na. Napaka-easy sa kanya. No? King B5. Magnus wins. Bakit po? Kasi kung check dito, gaganon lang. And then, pagka chumik uli dito, King B6, pagka gumanon, o kahit na mag-rook B5 na lang, kain. Ganon, di ba? O, wag na pong pag-interesan doon kasi pagka pumunta dito, may ganon eh. O, pag ganon eh, stalemate yan. Stalemate, tabla pa, di ba? So, ang tamang tira po, practically, gaganon ka na lang. Iwanan mo na yan. O, halimbawa, gustong humabol. O, itong isang kontiryahin, o, the unstoppable promotion na. Grabe. Deserve ni Magnus ang final standing, mga kamatsas. Deserve niya talaga ang pag-uuwi ng $120,000. Parang namulot lang ng mahigit 6 na milyong piso dito sa St. Louis. Grabe. Ito po yung standing. Magnus Carlsen, 25.5 points after 3 days na double round robin. At Caruana, 16.5 points. Patak na naman si Caruaning. Grabe si Caruana. Hikaru Nakamura, 14 points. Third place. At ang pinakahuli, biruin nyo ha, world champion ha. Pinakahuli pa sa kanila sa usapang rapid. Grabe talaga ang lalakas ng mga manlalarong ito. At mag-uuwi naman si Gukes ng, doon ko nagkakamali, $60,000. Mahigit 3 milyong piso sa atin yon. Kaya nga parang binuhusan sila ng pera, parang binigyan lang sila eh. Kahit kulelat, biruin nyo, 3 milyong piso. Mahigit kulelat pa yon ha. Grabe talaga. Sarap. Sana makalaro din ako dito pero kailangan malakas ka muna. Kailangan you're one of the best players, top 10 sa buong mundo bago ka padala dito. Grabe, pagka mataas ang rating, pag magaling talaga, parang binibigyan ka na lang ng pera sa mga tournament sa sasalihan. Ganong katindi. Kaya kung hahatawin nyo pong magpalakas talaga, nako, pwedeng gawing professional chess sa pamamagitan ng paglalaro at with professional title and rating, pwedeng gawing hanap buhay eh. Bukod sa pagko-coaching, bukod sa, ito po kasing vlogging, bonus na lang to eh. Pero talagang by profession, laro at coaching, dyan talaga naglalaro ang kitaan sa chess, mga kamatsas. Okay, muli po, bago tayo magtapos mga kamatsas, this coming Friday na po ang ating Kamatsas Friday nights at 7 PM ila-live natin. Sali na po kayo para ma-experience nyo how to play in an online Lichess platform ang gagamitin po natin. Gawa na po kayo ng Lichess and then join. No? Click nyo lang yung link na nasa description below. Lalagay ko rin po sa comment section para makadire-diretso kayo at kayo po ay makasali. Kayang-kaya nyo pong sumali. Minimal lang po ang gagawin na registration and then may prizes tayo, 2,000 ng champion, etc. etc. Okay po, salamat! Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.